Setyembre 1835 sa kagubatan ng Galapagos Islands. Nakita ko ang isang hayop na matagal ko nang hinahanap. Ako ay natulala sa pagkabigla. Di ko alam ang gagawin ko sa sobrang pagkatuwa. Siya ay nag-turn at ako ay Ido-drawing kita. I found it! I found it! Siyempre, gusto ko mabango ang aking bahay, no? La, 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 la. Ang bango ng aking bahay at ang linis-linis. Grabe! Ang saya talaga pag malinis ang aking bahay. Ow! Ano yun? Oh! Lamok! Shoo! Shoo! Ay! Mga BFF! Nandyan pala kayo. May lamok kasi. Kinagat ako. Kakainis naman eh. Nagtataka lang ako, mga BFF. Dahil naglilinis naman kami ng maayos dito sa bahay namin. Pero may mga insekto pa rin. Bakit kaya ganon? Masasagot kaya ito ng Eco Adventure natin ngayong araw? Mga BFF! Natatandaan niyo pa ba yung napag-usapan natin nung nakaraan? Yung tungkol sa evolution? Ito ay ang pagbabago sa itsura, forma, at uri ng species sa paglipas ng mahabang panahon. Alam niyo ba na may iba pang pag-aaral tungkol dito? Mga theory kung tawagin para mas matulungan tayong maintindihan kung paano ito nangyayari. BFFs, palawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa theories na ito at kung kanino nga ba sila nagmula. Tawagan natin ang aking Wonder Explorer na si Kuya Elijah! Dali! Hello, Kuya Elijah! Oh, mukhang busy ka. Oh, hi Ate Maymay! Inaaral ko kasi itong mga fossil na nahanap ko nung nakaraan. Ikaw, kamusta ka naman? Okay naman, Kuya Elijah. Pero, ayun na nga. Kaya ako napatawag kasi gusto sana namin malinawan tungkol dun sa theories of evolution. Ayos yan Ate Maymay at BFFs ah. Sige, tara, pag-usapan natin. Simulan muna natin mula sa aking mga idol na kung tawagin ko ay Bros of Evolution. Ready na ba kayo? Teka lang, Bros of Evolution? Ngayon ko lang narinig yun ah. Okay, eto na. Ang unang bro natin ay isang French naturalist at zoologist, si Georges Cuvier. Ang theory na ginawa niya
ay ang theory of catastrophism. Sa theory na ito, sinabi niya na nawawala at nauubos ang mga species pagkatapos ng mga malaking sakuna. At dahil sa pagkaubos nito, may mga bagong species na nag-e-evolve. Ah, parang yung nangyari ba ito sa dinosaurs, Kuya Elijah? Dahil sa asteroid impact at pagsabog ng mga bulkan, nawala sila at nag-evolve. Tumpak ka dyan, Ate Maymay. At ang next bro naman na ibibida ko sa inyo ay isa ring French naturalist. Walang iba kundi si Jean-Baptiste Lamarck. Siya ang nagpasimula ng theory of need, use and disuse, at inheritance of acquired characteristics na tinatawag ding Lamarckism. Wow! Ang galing naman niya, di ba mga BFF? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero 3 theories ang nabuo niya, BFFs! Kaya Elijah, about saan naman po ang mga yan? Ganito yan, Ate Maymay at BFFs. Sa theory of need, ipinaliwanag ni Jean-Baptiste Lamarck na ang environment ay nakakaapekto sa pagbabago ng isang organism. Sa theory of use and disuse naman, ipinaliwanag niya na ang mga body parts na hindi nagagamit ay liliit at eventually ay mawawala. Habang ang organs na madalas ginagamit ay maaari pang ma-develop. Ipinapaliwanag naman ng theory of inheritance of acquired characteristics o Lamarckism na ang mga katangian na na-develop ng mga organism dahil sa kanilang pag-adapt sa environment ay maaaring mamana ng kanilang mga anak. Sobrang nakaka-amaze naman siya, Kuya Elijah. Diba mga BFF? Kasi ang dami niyang theory na nabuo na nakakatulong sa pag-aaral natin ngayon. Tama! Sa katunayan, ang mga pag-aaral ni Lamarck ay nagsilbing inspirasyon para sa ating susunod na Bro of Evolution. Sa kanya nang galing ang theory of natural selection. Please welcome ang British naturalist and biologist na si Charles Darwin, na kilala rin bilang Father of Evolution. Ipinaliliwanag ng theory of natural selection ang pagkakaiba ng katangian ng mga organismo. Ang mga mas compatible sa kanilang environment at mabilis mag-adapt ang mas may tsansa na mag-survive. Adaptive traits? Alam ko yan eh. Yan yung kakayahan ng mga species na mag-survive. Pero ang alam ko, Kuya Elijah, may iba't ibang klase yan po, di ba? Mayroong 2 klase ng adaptation, BFFs. Ang structural o pagbabago sa physical na anyo at behavioral na tumutukoy naman sa pagbabago sa kung paano mag-respond ang organismo sa kanilang environment. Isang halimbawa ng structural adaptation ay ang mga pitcher plants na endemic sa Mount Hamiguitan na nakasurvive kahit mayroong high concentration ng mga toxic element ang lupa roon. Paano? Sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang mga dahon na designed para malure at mahuli ang mga insekto o iba pang mga hayop para mas maka-absorb pa ng nitrogen at nutrients. Ibang mekanismo naman ang behavioral adaptation, BFFs. Isang common na example nito ay ang pagiging nocturnal ng mga species. Ito ay mga organismo na mas heightened ang senses kapag gabi, kagaya ng mga kwago. At ayon ang mga mahalagang tao at ang kanilang mga theory na nagpapaliwanag sa atin kung ano ba ang evolution. Grabe no, Kuya Elijah? Lahat ng Bros of Evolution natin ay natuto mula sa theory ng nauna. Tapos, mas lalo pa nila itong pinalawak sa pamamagitan ng research. Ang galing talaga! Tama, Ate Maymay! At dahil sa mga discovery ni Cuvier, Lamarck at Darwin, mas lumalim pa ang pagkakaintindi natin sa evolution. Kuya Elijah, na-curious lang ako. Teka lang ho. Uy! May lamok lang! Ayan na! Wala na. Na-curious lang ako, Kuya Elijah. Kasi may organisms na nagbago nga, pero di naman nalalayo mula sa ancestors nila.
At meron din naman na talagang malaki ang pinagkaiba. Great question, Ate Maymay. Meron kasi tayong tinatawag na microevolution at macroevolution. Micro at macroevolution? BFFs, alam niyo ba yun? Ganito yan, Ate Maymay at BFFs. Ang microevolution ay ang maliliit na pagbabago na hindi nagre-resulta sa pagkakaroon ng bagong species. Isang halimbawa nito ay ang mga lamok na nagiging immune sa pesticide. Ay, Kuya Elijah! Na-experience ko yan kanina. Paano po ba sila nagiging ganun? Nakayanan na kasi nilang maka-adapt at labanan ito sa paglipas ng panahon. Dahil dito, ang mga sumunod na henerasyon ng mga lamok ay nagkaroon na ng immunity kaya hindi na sila namamatay sa mga pesticide. Kaya pala, kahit nag-spray na ako kanina, marami pa rin palipad-lipad na mosquito, BFFs! Kuya Elijah, ano naman po yung macroevolution? Ang macroevolution naman ay ang malaking pagbabago na nangyayari sa isang species na nagre-resulta sa pagkakaroon ng bagong species. Isang halimbawa nito ay ang pag-evolve ng mga halaman. Mula sa mga munting algae sa dagat, dumating ang mga ito sa lupa at nag-evolve bilang land plants. Ang mga land plants na ito ay nag-evolve into seed-bearing plants o gymnosperms at eventually bilang flower-bearing plants o angiosperms. Ang galing pala, no, Kuya Elijah? Ngayon, mas naiintindihan pa namin ang iba't ibang klase ng evolution. Pero ngayong medyo advanced na po ang ating technology. May mga latest updates at discoveries po ba tungkol sa evolution? Alam niyo, Ate Maymay at BFFs, marami pang processes of evolution ang nadiskubre ng mga expert. Para malaman natin kung ano-ano ang mga ito, samahan niyo ako sa aking Echo Investigation! Uy! Dahil sa advanced technology na meron na tayo, ang mga expert ay may nadiskubre pang process ng evolution. Ito ay ang non-random mating, mutation, natural selection, gene flow, at genetic drift. Una, ang non-random mating. Ito ay nangyayari kapag ang organisms ay namili kung kanino sila makikipag-mate. At minsan, nababaliwala na kung compatible ba o hindi ang kanilang mga genes. Gaya nitong female zebra. Namimili siya ng kanyang magiging mate at ang kanyang napili ay isang male horse. Kapag ang genes ng dalawang magkaibang species ay pinagsama, maaaring magkaroon ng bagong species. Ikalawa, ang mutation. Ito ay nangyayari kapag ang genes ng organisms ay nag-iiba at sila ay nakakasurvive sa pagbabago na ito. Kapag ang daloy ng genetic code ay biglang naiba, nagkakaroon ng kapansin-pansing pagbabago sa isang organism na malayo sa mga kauri nito. Maaari din itong panggalingan ng panibagong species. Actually, maraming organism sa ating paligid ang nakaranas ng mutation. Kasama po ba rito yung mga organism na may sobra o kulang na parte sa kanilang katawan? Oo, Ate Maymay. Halimbawa ng mga yan ay ang ahas na may 2 ulo, itik na may 4 na paa, at pusa na may 1 mata. Okay, ikatlo naman, ang natural selection. Kaugnay ito sa pag-aaral ni Charles Darwin na tumutukoy sa mga organism na nag-e-evolve dahil sa kanilang kakayahang makapag-adapt sa kanilang paligid. Ang mga traits na nakatutulong sa kanilang pag-adapt ay naipapasa nila sa kanilang mga anak at mas nade-develop pa sa paglipas ng mahabang panahon. Ika-4, ang gene flow. Ito ay nangyayari kapag ang isang populasyon na may magkakaparehas na genes ay napasukan ng isang organism na may ibang genes. Dahil dito, magkakahalo ang kanilang mga genes. At gaya ng sabi sa Lamarckism, maaari itong magbigay ng bagong traits sa kanilang mga magiging anak. At ang ika-5, ang genetic drift.
Ito ay nangyayari kapag ang isang species ay nakaranas ng malalang trahedya, gaya ng sinasabi sa theory of catastrophism at bilang lamang ang mga nakasurvive dito. Isang halimbawa ay ang mga mammoths na na-extinct at ang mga elephants na nakasurvive. At ayun ang iba pang mga process ng evolution, Ate Maymay at BFFs. The best ka talaga, Kuya Elijah. Thank you po. Dahil sa echo investigation na ito, mas naintindihan pa namin ang evolution. Walang problema, Ate Maymay. Ang mga discovery na ito ang magbibigay sa atin ng bagong kaalaman. Malay nyo, isa sa inyo ang makadiscover ng panibagong theory and process ng evolution. Oo nga, no? Thank you so much sa panibagong echo adventure, Kuya Elijah. Bye! Bye, Ate Maymay at BFFs! See you! Ayos ba, mga BFF? Ngayon, mas nalinawan na tayo tungkol sa evolution. Alam na natin kung bakit iba na ang mga itsura at katangian natin kaysa sa ating mga ninuno. Ngayon, may ituturo ako sa inyo para mas madali niyong maalala ang ating napag-usapan tungkol sa evolution. Itaas natin ang isang kamay. Yan. At iwagayway. Para mas madali nating matandaan ang mga topics ng evolution. Tingnan lang natin ang ating mga daliri. Una, ang ating mga hinliliit. Ito ay nagsisimbolo sa pagliit ng bilang ng species at ang mga matitira na lamang ang makakapagparami ng kanilang mga genes. Ikalawa, ang palasingsingan. Sinisimbolo nito ang mga species na pinipili ang isa't isa para maging mates o kapares. Ikatlo, ang hinlalato o ang ating middle finger. Sa letter M ng middle, maaalala natin ang salitang mutation na nagre-resulta sa mga bagong katangian ng mga organism. Okay? Ika-apat, ang hintuturo. Ito ay malayang nakakagalaw. At dahil dyan, sinisimbolo nito ang malayang pagdaloy ng genes o ang ating genetic flow. At ang ikalima, ang ating hinlalaki. Pinapaalala sa atin ito ang adaptation kapag ang mga species ay nasa lugar kung saan hindi sila angkop dito, ay naku, thumbs down ito. Ngunit kapag angkop naman sila sa lugar, thumbs up naman! Approved! BFFs! Malinaw na ba? Nakuha niyo na ba lahat ng yon? Ay! Very good! Perfect! Ang aliwalas na. May lamok pa kaya dito? Mukhang wala na. Ayan! Perfect! BFFs! Ang saya talaga sa feeling na may bago kang natutunan, no? Lagi nating tatandaan, ha, na kahit maliit man ang discovery, pwede itong makatulong sa mga pag-aaral na makakapagpabago ng ating mundo. What an echo adventure! Nag-enjoy ako na kasama kayo today, BFFs! And as always, ako ito, si Ate Maymay, reminding you to love, 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 and protect Mother Nature. Hanggang sa muli, see you!